super blessed. I am Macarius. Yan. Say it every day. Araw-araw mong banggitin yan. And sa 10 taon nating pagdedeklara niyan, tunay nga naman, nakita at naramdaman na natin kung paano ba maging isang Macarius, isang super blessed na anak ng Diyos. Amen? Amen. Yan. So, ang lesson po natin ngayon, pag-aaralan po natin is entitled The Fruit of the Spirit, Love. Yan, yung love. So, we are in the 3rd week ng buwan ng Feb-ibig, di ba? And kahapon, nag-celebrate tayo ng Araw ng Mga Puso, Hearts Day, di ba? Marami na naman yung mga kinilig. Yan. Sino ba yung mga nakatanggap ng bulaklak? Chocolates. Yan. Cash na lang daw. Yan, cash. Yan. Sino yung inabutan ng pera? Tapos pang-budget pala. Yeah. So, marami na naman ang kinilig, di ba? Marami na naman ang gumastos. Pero madami din ang nabasa sa ulan. Di ba? Nag-uulan din ba dito kahapon? Lakas ng ulan, di ba? Marami na naman ang super sweet, di ba? Nagkalat na naman yung mga pictures ng mga lovers sa Facebook na para bang hindi araw-araw nag-aaway, di ba? Ay, dyan na naman yung mga long sweet messages. Pagkahaba-haba, pagka-sweet-sweet sa post, di naman masabi ng personal. Ayan. Pero madami rin yung mga nakisana all, di ba? May mga nakikisana all pa ba? Madami rin naging bitter, di ba? Mamamatay na yata ako mag-isa. Tadhana ako na yata mamuhay mag-isa. Diba? Yung iba naman, wala lang, regular day, linis bahay, laba, everything, di ba? But today, ano man ang yung estado sa buhay, single ka man, in a relationship, complicated, ghosted, broken, o crush-crush lang muna, di ba? Sama-sama nating ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos, sama-sama tayong ma-in love sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayon. Amen? Handa na po ba kayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Sige nga po, pumalakpak nga po ang lahat ng handa na. Amen. Yan. Ano mang kulay ng iyong damit, pula, puti, itim, pink, ano pa ba? Ano mang kulay, sama-sama tayong mag-aral ng salita ng Diyos. So, again, ang lesson po natin ngayon is the fruit of the Spirit, love. Yan. At ang key verse po natin ay matatagpuan saan po natin matatagpuan ang fruits of the Spirit? Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Yan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Ayan. Bago tayo pumalaot sa love, mahalagang maintindihan muna natin kung ano ba yung fruit. Diba? Kasi sabi, fruit of the Spirit. Or better, ano ba yung fruit na tinutukoy? Or better, ilan ba yung fruit na tinutukoy ni Apostol Pablo sa verse na ito? Mga kapatid, ang Greek word po na ginamit sa fruit sa verse 22 is karpos. Yan, karpos, and this is a singular term, meaning isang fruit lang po ang tinutukoy. So meaning, hindi po siya siyam na iba't ibang prutas. Instead, the Bible teaches us that this is one fruit with many characteristics, di ba? And sa aking pag-aaral ng lesson na to, yan, natisod ko si Pastor Adrian Rogers, sabi niya, it is one fruit with 9 flavors. The presence of all these characters of flavor, yung LJPPKGFGS, di ba? Yung mnemonic na binigay sa atin ni Pastor. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan. Ay evidence ng isang Kristiyano ay pinananahanan ng Holy Spirit. Kasi nga, di ba? Fruit of the Spirit, di ba? Fruit of the Holy Spirit. So, ito ay isang evidence na pinananahanan ka ng Holy Spirit. So, hindi po ito parang pwesto ng prutasan, napipili ka lang kung anong gusto mo. Ayan, fruit of love, syempre, gusto ko niyan. Joy, gusto ko rin niyan, di ba? Peace, meron naman ako niyan, pero parang kalahati lang, di ba? Kindness, hindi muna ako mabait, di ko muna kukunin yung prutas na yan. Goodness, and so on. So,
Mga kapatid, this is not 9 fruits, di ba? Na pwedeng pira-piraso or tingi-tingi. It is one fruit with 9 flavors. So that is why it doesn't say na the fruits of the Spirit are. Sang sabi is, the fruit of the Spirit is singular po. These are 9 characteristics na dapat makita. Makita sa isang Kristiyanong pinananahanan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. So another thing na dapat nating maunawaan ay this is fruit of the Spirit. So hindi galing sa human effort kasi hindi naman sinabing the fruit of the human effort, di ba? Ang sabi, the fruit of the Spirit. Big S, so ibig sabihin, it is the fruit of the Holy Spirit. Yeah. So ito ay galing sa Holy Spirit, kaya naman magkakaroon ka lang nito kung meron kang Holy Spirit sa puso mo. Kailan natin nakuha yon? When we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Yan. So mahalaga pong maunawaan natin na ang love na tinutukoy natin dito ay hindi natin makukuha kung hiwalay kay Kristo. Marahil sabihin ng iba dito na may love naman ako, di ba? Nakakaramdaman naman ako ng pagmamahal. Pero baka hindi tunay na love na nagmumula sa spirit. Or baka ito ay love na mababaw. Love na nakabase sa damdamin. Love na nakabase sa ipinapakita sa iyo ng iyong kapwa. Love na kapag okay siya sa iyo, okay ka din, di ba? Pero nawawala kapag hindi mo na gusto. Again, remember, love is a fruit. At para magkaroon ng prutas, syempre, kailangan may puno. Di ba? Hindi naman magkakaroon ng prutas kung walang puno, unless plastic, peke. Di ba? So we need the vine. Dahil apart from the vine, we can do nothing. Much more, bear fruit. Kung wala tayo sa puno, hindi talaga tayo mamumunga. John 15:5 says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Sabayan niya nga po ako, apart from me, you can do nothing. Yan. Hindi tayo mamumunga ng love, syempre, kung hindi tayo konektado sa ating vine, kay Jesus. Dahil kung wala si Jesus, walang Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit sa atin, wala tayong fruit ng Holy Spirit. Maliwanag po ba yun? Amen. Yan. So kung meron mang love, baka hilaw, kaya pawala-wala pa. Hindi nagtatagal or nauubos. Ending, kaya tayo nasasaktan. Di ba? Not sure if alam pa to ng mga Gen Z at saka Gen Alpha. Pamilyar kayo doon sa Salawi kain na ang bungang hinog sa pilit, kung kainin ay mapait. Wala na. Tinangay na ng spaceship yung natin, yung mga salawi kain na ito, 'di ba? Pero ang kabaliktaran noon, ang bungang hinog sa sanga, matamis ang lasa. Yan. Parang ang hirap naman yatang ipaliwanag sa Gen Z at Gen Alpha na yan. Okay, basta pilit, mapait, di ba? Pero kapag hinog sa sanga, kapag mature, siguradong matamis ang lasa. So ito na lang para lahat tayo makarelate. Ang bunga or love na mula kay Kristo, tiyak na wagas at totoo. Amen? Amen. Yan. Ang bunga o ang love na mula kay Kristo, tiyak na wagas at totoo. Yan. So what is love? 'Di ba? Ang dami nating pakahulugan sa love. Nandiyan yung laging nga sinasabi, love is blind, 'di ba? Sa scrapbook dati pa, baliktanaw tayo nung mga unang panahon, hindi na unang panahon, nung 90s, parang ang tagal naman, di ba? Parang kasing pag narinig yung kailan ka pinanganak nung 1980s, naabutan mo si Jose Rizal, di ba? Parang hindi naman ganong katagal 'yon, okay? Kailan lang 'yon, okay? Di ba? Pero sa atin, tandaan niyo po that love is foundational to the message of the Bible. Love embodies the very essence of God's character and describes His unending desire for relationship sa atin with humanity. And we all know na ang love na tinutukoy dito is yung letter A, agape kind of love, the highest form of love. Hindi ito yung love lang na nararamdaman mo sa
sa iyong iniibig, yung eros, philos, sa friends and family, and storge, sa family. Yan. Hindi iyon. Kung hindi, yung agape, God's unconditional love sa ating mga anak niya. Yan. A love so profound na hindi lubos maunawaan ng tao. It surpasses all human understanding. So, what is love? Yan. And para maunawaan natin kung ano ba ang love, hindi na tayo sa dictionary pupunta. Diba? Punta na tayo sa source ng pagmamahal. Let us look kung ano ba ang sinasabi ng Biblia about love and God. Yan. The fruit of the Spirit has to do with God developing the character of Jesus sa ating mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. So we want to see how the fruit of love relate back to God. Yan. Unang dapat nating maunawaan is this. Ayan po, bakibasa nga po. God is love and all love comes from God. Yan. 1 John chapter 4 verses 7 to 8 says, yan, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Verse 8, whoever does not love does not knows God. Look at the contrast. Kung nakakapagmahal ka, ibig sabihin, you have been born of God. You have been born again in the Spirit. And you know God. Kilala mo ang Diyos. Pero in the verse 8, whoever does not love does not know God. Bakit daw? Because God is love. Yan. So malinaw sa verse na ang love nagmumula sa Diyos because God is love itself. Kung ikaw ay nagmamahal, anak ka daw ng Diyos, di ba? Born of God and knows God. Yan. Kung hindi naman, baka hindi mo pa nakikilala ang tunay ng Diyos. Ang tunay na Diyos. Bakit? Because God is love. Ang pagmamahal ay ang Diyos at ang Diyos ay pagmamahal. Yan. Although God is described in many ways in the Bible, di ba? God is loving, kind, patient, glorious, majestic, all-powerful, all-knowing, all-present. Yan. There are only few times in the Bible that describes God in terms of what He is, kung ano ba siya. We are told that God is Spirit, di ba? Sa John 4:24, di ba? God is Spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Yan, wala po dyan. Sabi din sa 1 John 1:5, wala din po dyan. Sulat nyo na lamang po, God is light. God is light. In Him there is no darkness at all. And twice, 2 beses po, we are told that God is love. Ito na po yung una. Sa 1 John chapter 4, verses 7 to 8, God is love. And then, maya-maya, sa same chapter, sa verse 16, next po, yan. And so, we know and rely on the love God has for us. Yan. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Bakit nga? Kasi nga, God is love itself. In other words, God is not only loving, hindi lang siya mapagmahal, but He is love. Siya mismo ang love, ang pagmamahal. Ang Diyos po, ang spiritual embodiment ng love, at si Jesus, yung naging physical embodiment nung bumaba siya dito sa lupa. Yan. Palagi nating naririnig, di ba? You cannot give what you do not have, di ba? Hindi mo ako mabibigyan ng 5K kung wala kang 5K, di ba? Diba? Hindi ko rin kayo mabibigyan ng 1,000,000 kung wala akong 1,000,000, di ba? So, ganun din naman, hindi mo kayang mabigay ng tunay na love. Tunay na love, kung wala sa'yo, ang tunay na love din. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi pa nananahan sa'yo ang banal na spirito, wala pang bunga ng love, bunga ng spirito na love. So, hindi mo rin maibibigay yung tunay na love, tunay na pagmamahal. So, kung hindi mo pa nararanasan ng tunay na love na nagmumula sa Diyos, hindi mo ito maipararanas sa mga kasama mo sa bahay, sa iyong mga mahal sa buhay. Yan. At mararanasan mo lang ang fruit na ito. Again, ang love na ito, gaya ng nabanggit natin kanina, kung nasa iyo na ang Holy Spirit. Sa paanong paraan? Kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas
ligtas. Bakit? Kasi magkakaroon ka na ng spirit. Flesh gives birth to flesh, but spirit, the big S, Holy Spirit, gives birth to spirit. Yan. At pag nasa iyo na ang Holy Spirit, syempre, mamumunga na yon. Pero ang puno ba kapag tinanim may bunga agad? Wala, di ba? May mga puno na matagal magbunga, di ba? Merong puno na sandali lang, di ba? May puno na sobrang tagal magbunga, pero kapag namunga, tuloy-tuloy na, di ba? So, ganun din tayo. Hindi natin na-expect na kapag na-born again ka, kapag na-born again ang iyong spirit, ay nasa iyo na agad lahat ng bunga nito, walang palya. Hindi ganon. Kung makita mong ganon, good for them or baka peke, di ba? Baka plastic yung bunga, di ba? So, mahirap na. So, tandaan natin, hindi po instant ang bunga. Hindi ito pagkatanim ay mamumunga na agad. And then, hindi porket walang bunga tayong nakikita, ay wala na talaga. Hindi na talaga tumubo yung or wala na yung banal na spirito. Bakit? Kasi it takes time. Or baka kasi hinahanap mo yung mga big gestures kaagad, di ba? Kakatanggap lang sa Panginoon, gusto mo kaagad, ialay ang buhay niya, di ba? Hindi naman ganon. Unti-unti. Amen? Sino po dito yung noong na-born again ay mabait na kaagad, super bait? Di ba? Wala naman. Sino po dito yung kahit matagal ng born again ay hindi pa rin 100% mabait? Siyempre naman, di ba? Hindi naman tayo lahat. Bakit? Kasi nga, hindi tayo perfecto. Pero from glory to glory, day by day, tayo ay binabago ng banal na spirito para mag-manifest sa atin ang bunga ng Holy Spirit. Ang LJ, PPK, GF, GS. Tandaan niyo yan para sa mga susunod, ano ba yung fruits ng ano ba ang fruit ng Holy Spirit? Hindi tayo maihinto sa love. Diba? Ang fruit ng Holy Spirit ay love. Tapos J, joy. P, naku, dalawa yun Ayan, okay. Tandaan natin yan LJ, PPK, GF, GS. Yan. Amen. Romans 5, chapter 5, ito po yan. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts. Binuhos sa ating mga puso. Paano daw? Through the Holy Spirit, sa pamamagitan ng Holy Spirit, who has been given to us. Yan. Kaya makikita mo kung ang isang tao ay na-born again ng tunay dahil ang love, tunay na love, ay naranasan na niya, which in turn, na ipapakita at na ipapaalam din niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Di ba? And that way, nakikita ng taong nakapaligid sa kanya kung paanong ang Diyos ay kumilos sa kanyang buhay, kaya naman napapapurihan ng Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Yung naranasan niyo na ba yun? Yung parang pagkakita niyo sa tao, the way he interacts. Di ba? The way he interacts sa ibang tao, parang nararamdaman mo, parang Christian to, di ba? Tapos pag kinonfirm, ay sabi ko na Christian to di ba? Sana ganon, di ba? Ganon tayo. Like, pag nakita tayo ng ibang tao, hindi yung makasalanang tayo, kung hindi yung mabuting Diyos na kumilos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Dapat makikita, dapat, sabi ko na, Christian to Hindi yung, Christian pala to. Ayan. So again, hindi lang tayo dapat Kristiyano sa loob ng church. Dapat Kristiyano din tayo pag-uwi natin sa bahay, kapag nakipagkwentuhan tayo sa ating mga kapitbahay, kapag dating natin sa school, pagdating natin sa trabaho, and everything and everywhere we go. Everything we do and everywhere we go, dapat makita na Kristiyano tayo. Hindi lang kapag Sunday, di ba? Para namang ginawa mong figurin ang pagiging Kristiyano mo, display sa simbahan. Hindi ganon. Sabihin sa katabi, hindi ganon. Hindi ganon. Dapat, Kristiyano ka, saan ka man mapunta. Amen? Amen. Yan. 1 John 4:19 says, ayan, we love because He first loved us. Nakakapagmahal tayo dahil naranasan natin ang tunay na pagmamahal na
nagmumula sa Diyos. Again, hindi natin maibibigay yung wala tayo. Kaya kung wala tayo ng love na nagmumula sa Diyos, hindi rin natin ito maibibigay sa ating mga kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen. So, at dahil naranasan mo na ang tunay na love, yan, yung example ni Pastor last week, di ba? Pag nakita mo yung kaaway mo dyan sa pintuan, hindi na ganun yung pagkamay mo sa kanya. Good morning! Dahil naranasan mo na ang tunay na love, ang pagkamay mo na sa kanya, good morning, sister, welcome sa ating church. Good morning, brother, welcome sa ating church. Amen? Amen. Ganon ang tunay na love. Amen? Kasi hindi ka nakatingin sa tao. Nakatingin ka sa magandang plano ng Diyos sa buhay ng mga bawat tao na nakakasalamuhan natin. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. So, sa tuwing makikita mo yung kinaiinisan mo, huwag siya ang tingnan mo. Tignan mo kung ano yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Plano ng Diyos na makasama mo siya dito sa bahay-sambahang ito, makasama mo maglingkod sa Kanya. Kaya naman, tuwing makikita mo si sister, tuwing makikita mo si brother, ayain mo naman sa church. I-invite mo naman sa church. Amen? Amen. Sige, ikaw din yung magiging pasas. Di ba? Kagaganon. Tayo ay dapat mga ubas tayo, mga smooth na smooth, di ba? Laging nakangiti kapag nakikita, kahit kaaway man, kahit kasamaan ng loob. Bakit? Hindi siya ang nakikita mo, kundi ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. So, to sum it up, di ba? Not only is God love, but all love comes from God, di ba? He is the source of all true love. Kung tayo lang sa sarili natin ang magmamahal, siyempre, maaaring pumalya. Pero kung ang love natin ay nagmumula sa Diyos, siguradong ito ay malalim at hindi mawawala because God is love and all love comes from God. Amen? Amen. And when we talk about the love of God, hindi mawawala ang pamosong verse. Anong verse to? John chapter 3, verse 16. Siyempre, kabisada na natin, di ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Di ba? We all know what this means. God loves us, di ba? And He showed us His love by sending Jesus. God loved us so much that He sent His one and only Son into the world para mamatay sa krus ng Kalbaryo at para tubusin ka. Yung katabi mo, ako, siya, tayong lahat sa kasalanan. Amen? Amen. This shows us that true love involves sacrifice, di ba? And it is fully focused on the other person. Yan. And napag-aralan na po natin nung nakaraang linggo that the love that sacrifice. Diba? Kung gusto nyo pong balikan, nandiyan po yan sa ating YouTube channel. Paki-like and share na din para yung, ilan nga yung kanina? 974, madagdagan na, maging 1,000 na. Amen? Amen. Yeah. So this shows us that true love requires sacrifice and is wholly focused on the other person, di ba? At ikaw yon, kapatid, di ba? Ikaw yon. Sa'yo nakafocus ang pagmamahal ng Diyos. Anong ginawa mo para maging deserving? Sagot, wala. Bakit? Ito ay grace o biyaya, unmerited favor. Hindi natin deserve, pero ibinigay pa rin sa atin. Wala ka nang ibang gagawin kundi tanggapin ito, di ba? Parang ano yan, parang plane ticket, di ba? Pupunta ka na doon sa magandang lugar, bayad na, nasa table. Kukunin mo na lang, sasakay ka na lang sa aeroplano, mapupunta ka na doon. Bayad na, di ba? Or pwede mong hayaan na lang, hindi mo tanggapin, diyan ka na lang sa bahay, linis ka bahay. So, ganun po yung biyaya ng Diyos. Regalo po ito, libre, walang bayad. And it is grace. Hindi natin deserve, pero binigay pa rin niya. Di ba? Ang ganda ng kanta natin kanina, yung Reckless Love, di ba? Hindi man natin deserve, but still He give His life away, di ba? Para sa atin, para lang matubos tayo. Amen? Amen. And God showed His love by sending Jesus.
Wala tayong ginawa para ma-deserve ito kasi nga it is grace. Tatanggapin lang natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo to experience God's love, di ba? A love that is true, a love that doesn't ask kung what can I get out of this situation. Kung hindi, a love that asks what can I give? Anong pwede kong ibigay para sa anak ko na to na mahal ko? And God showed us His love to us by sending Jesus. 1 John chapter 4 verses 9 to 10 says, This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we loved God, pero ano daw, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Diba? Ginawa yun ng Diyos hindi dahil mahal mo siya. Ginawa yun ng Diyos dahil mahal ka niya. Period. Walang kahit na anong conditions. God says, I love you. Period. Wala na yung kasunod. Hindi niya sinabi, I love you dahil mabait ka na. Hindi niya sinabi, I love you dahil lagi ka nagsisimba. Hindi niya sinabing, I love you dahil matangkad ka. Diba? Hindi niya sinabing gano'n. God says, I love you. Period. Mahal ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, sabihin sa sarili, mahal ako ng Diyos. Isa pa, malakas, sabihin, mahal ako ng Diyos. Amen. Sabihin mo naman sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sa kabila naman, baka magtampo, mahal ka ng Diyos. Yan. Yan. Amen. Tandaan natin, mahal tayo ng Diyos. Amen. At wala tayong kahit na anong pwedeng gawin para mawala ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So anong kailangan, anong gagawin natin? Tanggapin natin ng buong buo yung pagmamahal niya. After all, when we truly accept God, all the fruits of the Spirit will follow. The love, joy, peace, patience, kindness, and everything. Sunod-sunod, tuloy-tuloy. Hahabulin ka ng pagpapala from one blessing after another. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano para sa iyo. Amen? Amen. This is God's unconditional love sa ating mga anak niya. Diba? Hindi dahil mahal natin siya again, but that He loved us. A love so profound na hindi natin di maaabot ng isip natin. It surpasses all human understanding. Yeah. So today, let us study. Tatlo lang po ito, mabilis. What is love in the Bible? Yan. Magbibigay lamang po ako ng tatlo and mabilis lang po ito. Number 1, love is the greatest commandment. Yan. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 22 verses 37 to 39. Yan, sabayan niyo nga po ako. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Like, love your neighbor as yourself. Yeah. So, ang 10 utos po ng Diyos, isasama rin natin sa dalawa. Ano yun? Love God and love people. Diba? Love is the greatest commandment. Diba? Yung commandment 1 to 4, love God, and then 5 to 10 is love people. Yan. Of course, all the commandments are important. Siyempre naman, importante yan. Utos yan ng Diyos. But love is the greatest commandment kasi ito po ang basis ng lahat ng commandment. Hindi naman natin pwedeng alisin yung ibang commandments, di ba? Tapos i-keep lang natin yung commandment of love. Hindi rin naman pwede yun. We need the other commandments to tell us how we are to love God and others. So, all the commandments are important. Pero tatandaan, love is the greatest commandment. Kasi kung mayroon kang love, di ba, lahat ng commandment, susunod-sunod na yan. Everything will follow. If you love God, you will not use His name in vain. Magsisimba ka, di ba? If you love God, you will be able to love people. You will honor your parents. You will not steal. You will not murder. You will not commit adultery, and the rest of the 10 commandments. So kung mayroon kang love na nagmumula sa Diyos, all the other commandments will follow. Tuloy-tuloy na yon. That's why love is the greatest commandment. Number 2, yan. Number 2 is, love is the greatest
thing of all. Yan. The Bible tells us not only that love is the greatest commandment, but it is also the greatest thing of all. 1 Corinthians chapter 13, verse 13 says, "And now these three remain." Ano yung tatlo na yun? Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Importante ba na mayroon tayong faith? Siyempre naman, di ba? Pero mahalaga ba na may hope? Siyempre naman, di ba? Pero look at that. Ang sabi, out of the three, the greatest of these is love. Bakit? Kasi, gaya ng nabanggit natin, kung meron kang love, you will not lose faith. Diba? You will not lose faith and hindi ka rin mawawala ng hope, ng pag-asa. Kasi mahal mo ang Diyos at alam mo na mahal ka ng Diyos. Kung titignan natin yung naunang verses sa chapter na to, makikita natin yung mga napakagandang bagay na pwedeng makamit ng isang Kristiyano o magawa ng isang tao sa pamumuhay sa Diyos. Pero sabi ni Paul, meron man ako ng lahat ng ito, kung wala akong love, wala din. Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. Yeah. If I speak in tongues of men or of angels, but do not have love, I am a resounding gong or iklanging cymbal. Wala lang, ingay-ingay lang, 'di ba? Parang content lang, kumbaga. Magawa ko man yung mga bagay na to, kung walang love, parang content lang, for the views lang, 'di ba? If I have the gift of prophecy, yan, kaya mo mag-prophesy and fathom all the mysteries. Naiintindihan mo lahat ng misteryo sa mundo. And all knowledge, sobrang talino, alam mo lahat. And I have faith that can move mountains. Wow, sobrang taas ng faith na yan, di ba? But do not have love, ano sabi? I am nothing. Verse 3, if I give all that I possess to the poor, bigay ko man lahat ng meron ako sa mga poor, and give over my body to hardship. Sige, kahit sunugin nyo pa yung katawan mo, di ba? That I may boast. But do not have love, I gain nothing. Di ba? Wala. Napakaganda ng mga pinakita na yan. Napakaganda ng mga bagay na yan, di ba? Pero kung wala kang love, wala lang. Parang lahat ng ginagawa mo is baliwala. Bakit? Kasi wala kang love. Wala kang God sa iyong puso. Because God is love. Amen? Love is greater than faith or hope. Diba? Faith has to do with the present. Diba? Kung ngayon, ginagamit mo ang faith mo para makatawid ka for the present. And hope is for the future. You are hoping for a good future. But love is for all time. Diba? Future man or present, kailangan nating ng love. Faith will become sight. Diba? Hope will ultimately be fulfilled. Mangyayari yung mga pinapanalangin namin, yung mga hino-hope natin. But only love continues for all eternity. May love ngayon, may love mamaya, may love bukas, may love sa mga susunod na araw. Bakit? Because God is love. Kung paano nandito ang Diyos palagi kasama natin, ganun din natin kasama palagi ang love, ang pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Amen? Amen. And that is why love is the greatest thing of all. Yeah. And number 3, pakatlo. Yan, last na po ito. Love is the first fruit which contains all the other fruit. Yan. There is a reason kung bakit yung love yung nauna sa listahan ng fruit of the Spirit. It is not only the greatest and most important, but it also contains the other fruits as well. Let us look at Paul's description sa love sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8a. Ito yung binasa kanina ni Sister Fe nung sa prayer natin. Basahin po natin, verse 4, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Verse 8a, love never fails. Yeah. So, love never fails. So, if it fails, baka hindi yan
true love. Hindi yan love na nagmumula sa Diyos. Amen? Amen. Para mas makita po natin, ilatag natin yung mga fruits of the Spirit. Next, yan. Na nasa Galatians 5:22 to 23. Ayan. Yung love po, yung first fruit ay yung whole description ng 4 to 17. Yung joy is nasa verse 6 po. Love rejoices with the truth. Peace, love does not envy, it does not boast, it is not proud. So, you have peace. Patience, sinabi naman, love is patient. Also, kindness, love is kind. Goodness, love does not delight in evil. Yan. Faithfulness, love always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Gentleness, love is not rude. It keeps no record of wrongs. And self-control, love is not self-seeking and is not easily angered. So, yung lahat ng flavor ng fruit ng Holy Spirit pasok doon sa love. Amen? Amen. Ayan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lahat sila nandun sa 1 Corinthians 13 because they are part of the first fruit of love. Napakaganda din po ng description ng preacher na si Donald Barnhouse. Yan, for each fruit of the Spirit. Yan, tingnan po natin. Next po, sabi niya, love is the key. Ito ang susi. Joy is love, singing. Peace is love, resting, pahinga. Patience is love, enduring. Kindness is love's touch. Diba? Goodness is love's character. Faithfulness is love's habit. Gentleness is love's self-forgetfulness. Self-control is love holding the reins. Diba? If you have love, love is the key. Diba? You will have joy. If you have joy, it is your love singing. Diba? Kasi kapag masaya ka, nakikita nila kung paano ba nasa iyo ang pagmamahal ng Diyos. Peace is love resting. Diba? Kung meron kang peace, kung meron kang love, na mayroon kang peace of mind. Bakit? Napapahinga ka na kasi alam mo at the end of the day, kahit anong mangyari, everything is in control. Bakit? You have love. You have God. Again, because God is love. Love, patience is love enduring. Yan, kung may patience ka, mayroon kang love na nag-i-endure. Hindi nawawala kapag humirap na. Kapag umulan, hindi na makakapunta. So, hindi ganon. Kindness is love's touch. If you have love, you have kindness. Goodness is love's character. Faithfulness is love's habit. Yan, kung meron kang love, you will be faithful. Bakit? Kasi alam mo, ano man ang mangyari, sagot ka ng Diyos. Amen? Amen. Gentleness is love's self-forgetfulness. Diba? Hindi ka na magagalitin kasi kinakalimutan mo na. Hindi ka na pasas ngumiti. Diba? Ubas na. And self-control is love holding the reins. Gusto kong magalit, pero dahil nasa akin ang love ng Diyos, dahil mahal ka lang Diyos, mahal din kita, hindi ako magagalit sa iyo. Amen? Amen. Yan. So mga kapatid, yan, love is the greatest commandment. Love is the greatest thing of all. And love is the first fruit which contains all the others. Yeah. And so before we end this lesson, let me ask you this question. Do you love God? Amen. Do you love God? Amen. So, if you love God, will you obey His commandments? Amen. Diba? Sabi nga, if you love me, if you love God, obey His commandments. Yeah. And one of God's commandment, o utos niya sa atin, is one of the key verses sa ating 10th year anniversary, the Great Commission. Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Yan. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Mga kapatid, this is a very big mission na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen po ba? Pero gaya ng lahat ng bagay, gaano man kalakihan, masisimulan natin ito sa maliit. Diba? Hindi mo naman kailangang imbitahin agad yung buong barangay ng San Jose. Diba?
Yung buong San Luis, sama mo na yung Baliwag. Hindi naman kailangan buong Pampanga agad, di ba? Hindi naman kailangan sama agad yung Bulacan o buong Region 3 agad. Di ba? Magsimula lang tayo sa isa. Sabihin sa katabi, isa lang muna. Baka kasi kaya hindi tayo makausad, gusto nyong bitbitin isang buong angkan agad, isang buong pamilya agad, isang buong section agad, isang buong department agad. 'Di ba? Isa lang muna. Amen? Isa lang muna. Magsimula tayo sa isa. Malay mo, yung isang nakuha mo, siya yung tutulong sa'yo. Ha? Para makuha yung angkan, makuha yung department, yung section, and everything, and everyone else. Amen? Amen. So, magsimula tayo sa isa. Amen? Amen. Yeah. So, let me just share you this conversation that I had with Shai last week. I was there kasi sa kanila nung ginagawa ko yung PowerPoint, no? Yung Reckless Love kasi. And para dun sa praise and worship. Yan. And ang siste kasi, kapag may bagong kanta na ila-line up, syempre pinapakinggan namin yon habang ginagawa namin yung PowerPoint. Yan. So, and we listen, yan, pinapakinggan namin. And would you agree na napakaganda ng message ng kanta, yung Reckless Love? Amen, di ba? And speaking of maganda, di ba? Ang ganda din naman ng design ng stage natin, di ba? Palakpakan naman natin yung stage design natin. Maraming salamat po sa inyong effort sa pagpapaganda ng stage. Yeah. Then pag-usapan niya namin, like it doesn't make sense, di ba? Gaya nabanggit ni Pastor sa mga nakaraan sa lesson niya. It doesn't make sense. Iiwan mo yung 99 para doon sa isa. Diba? Parang ano naman yun, parang pagka mayroon kang isang dalang kaing na mangga, tapos nahulog yung isa, di ba? Hayaan mo na, ang bigat-bigat bababa ko pa, di ba? Ituloy ko na, di ba? O kaya meron kang 1,000 tilapia, di ba? Nakatalon yung isa sa sapa, hindi mo naman na siguro tatalonin at kukunin, di ba? Hayain mo na. So it doesn't make sense, di ba? Para mo, bakit iiwan mo po yung 99, meron ng isa? And then, mga kapatid, sabi nga namin, it will only make sense kapag ka na-realize mo, naunawaan mo na ikaw yung isa na yon. Iniwan niyo yung 99 para hanapin ka, ikaw mismo. Amen? Amen. Yan. And she brought out yung video. Alam niyo yung bata na naglalaro sa putikan, tapos sinana siya ng mama niya. Tapos, mama, wag mo ako palo, yeah. Mama, wag mo ako palo, di ba? Wag mo ako palo, And then, we realized na many of us are like this, di ba? Alam natin, nagkamali tayo. Alam natin, naglaro tayo sa putikan, di ba? Kaya minsan, nahihiya tayong lumapit sa Diyos, di ba? Nahihiya tayong bumalik. Bakit? Kasi baka kala natin, may palo, di ba? Lord, wag mo ako palo, balik ako. Parang ganon, di ba? Yan. Many people are like that. Ayaw mag-church kasi nagkasala sila. Mga kapatid, kung ba walang kasalanan sa church, walang tao dito. Amen? Kasi lahat tayo ay makasalanan. Amen? Amen. At kung mahihiya ang isang tao na pumunta sa church dahil puno siya ng kasalanan, wala na mag-church. Sa tingin ba niya perfecto lahat ng tao sa church? Hindi. Pero nagsimula sila doon sa nahihiyang lumapit, takot mapalo, then naglakas loob sila, lumapit sila, Lord, wag mo ko palo, attend ako church. Yeah. Umattend siya ng church, hanggang ngayon, nandito na siya, lumalago para sa kaparehan ng Diyos. Amen? Amen. Yan. And wag mo nang isipin na makasalanan ka, di ba? Kasi minahal na tayo ng Diyos, makasalanan pa man tayo. Namatay na si Kristo, makasalanan pa man tayo. Romans 5, chapter 8, di ba? Namatay na siya para sa atin, kahit noon tayo ay makasalanan pa. Well, going back doon sa bata, what makes the difference is this, di ba? Nakapag-please siya sa parents niya, wag mo ko palo. Bakit? Kasi meron silang relationship, di ba? Kaya tinawag niyang mama, ibig sabihin, may relationship sa anak sa ina. Di ba? Well, hindi natin alam kung ano nangyari. Baka natuwa na talaga yung mama niya, tapos pinaliguan na siya, or pagkapatay ng camera, napalo pa rin yung bata. Hindi natin alam yung kwento. Pero ito lang yung gusto kong makuha natin sa kwento, di ba? Kung meron tayong relasyon, hindi tayo mahihiyang lumapit sa Diyos. Amen? Amen. Para humingi ng tawad, di ba? At kung humingi tayo ng tawad,
tapat siya na papatawarin ang iyong kasalanan. Amen? Amen. And magagawa natin yun kung meron tayong relasyon. 'Di ba? Paano ba tayo magkakaroon ng relasyon? Kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo'y mga anak na ng Diyos. Again, paulit-ulit namin sinasabi, simula pa ng unang araw ng church nito, na ito, we do not offer religion. 'Di ba? Born again is not a religion. It is a relation. Yan. Relationship with God. Ikaw magiging anak ng Ama sa pamamagitan ng pagkupkop. Amen? Amen. Yan. Going back ulit, balik na tayo sa tupa, wag na doon sa bata. Yan. Sa one lost sheep. Yan. Wala namang tala sa Biblia kung paano ba nakita yung tupa talaga, 'di ba? Hindi natin alam kung pagkakita ba niya sa pastol, sumama agad siya. Or pagkakita ba niya sa pastol, tumakbo pa siya. Or nakita ba siya ng pastol sa dawagan, na-trap doon sa mga bushes, di ba? Wala namang ganon. But this is what the Bible says. Noong nakita na ang lost sheep, pinasan ito, inuwi sa bahay at nagsaya. Bakit? Kasi nakita na ang nawawalang tupa. Luke chapter 15 verses 4 to 7. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulder. Next, verse 6 po. And goes home. Yan. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me. I have found my lost sheep." And I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Yeah. So, ayan, nung nakita yung sheep, masaya siya, di ba? Binuhat niya kasi bakit mabubuhati yung sheep? Diba? Pwede namang akayin lang niya, di ba? It shows how personal God is. Diba? Kahit gaano ka man lumayo, di ba? Gaano ka man lumayo sa Kanya, pag nakita ka ng Diyos, nandyan siya lagi, handa kang yakapin, handa kang buhatin, handa kang ipasan patungo sa Kanyang bahay, patungo sa Kanyang kapahingahan. Amen? Amen. At kapalit nun, ang kasiyahan ng 99 na naiwan, ang kasiyahan ng bawat anak ng Diyos na ang nawawalang tupa nakauwi na sa piling ng Diyos Ama. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Ayan. So kapatid, at some point in time, ikaw yon. Amen? Diba? Ikaw yon. Ikaw yung sheep na nawawala. Diba? Ang tanong, nung pinuntahan ka ba ng salita ng Diyos, sumama ka kaagad? O tumakbo ka muna, di ba? Or nagtago ka muna, di ba? Yung pwedeng, oo, di ba? Pagkasabing Bible study tayo sa inyo, go, di ba? Yung iba, maaring tumakbo, not literal, di ba? Yung iba, biglang naglaba, madami pa pala akong labahin, di ba? Yung iba, biglang nagsaing, paparating na yung mga anak, di ba? Yung iba biglang naki-birthday, may birthday pala doon sa kabilang sa mga kamag-anak namin, 'di ba? Tapos next week may birthday pa rin, pambihira naman, every Saturday nagkaroon na ng birthday, 'di ba? Yung mga bata biglang sumipag eh. Pinag-uurong po kasi ako ni nanay, mag-uurong po muna ako, 'di ba? Maglalaba po kami pag Sabado, maglalaba po kami pag Linggo, 'di ba? And many more, madami pa, 'di ba? Pero praise God, bakit? Kasi ngayon nandito ka na. Amen. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Ayan. Buti na lang hindi ka tinigilan ng Diyos. Amen. Amen. So, maraming tao ang ayaw pumunta sa church o umattend ng Bible study. Bakit? Kasi tingin nila makasalanan nila. Tingin nila hindi nila deserve kapag gano'n. O kaya yung iba, nahihiyang bumalik. Bakit? Kasi ang tagal ko nang nawala, nakakahiya naman kay Lord. Mga kapatid, let me tell you this. Wala ka man sa church, nawala ka man, or hindi ka pa man nagja-church. Diba? Hindi ka pa nagja-church, lagi mo man tinatakasan ng Bible study. Diba? Pag pumunta ka sa church, diba? With open arms,
tatanggapin ka lang Diyos. At ang mga kapatid natin dito, ngingitian ka ng hindi ngiting pasas, di ba? Ngiti na puno ng kaligayahan dahil yung isang nawawalang tupa, bumalik na sa piling ng Ama. Amen? Amen. Yeah. So, karamihan sa atin, ganun yung pananaw dati, di ba? Kasi, pagka yata na born again ako, kailangan mabait na ako. Kailangan kabisado ko yung Bible kasi sila nare-recite nila, di ba? Ganon pananaw ng karamihan dati hanggang sa may isang pastol na humanap sa atin, di ba? Humanap sa atin, nag-share ng mabuting kaligtasan at nagsabing, halika, sama ka sa church na. Hindi ka follow ni Lord, di ba? Yan. Kapatid, kung ikaw yung dating nawawalang tupa, it's time naman na humanap ka na ng isang tupa na dadalhin mo sa bahay ng Diyos. Amen? It's time for you to leave the 99. Hindi po tayo yung 99 na tinutukoy, di ba? Maaaring yung comfort mo, di ba, maglaan ka ng kaunting oras and look for one soul that we will bring to Jesus. So mga kapatid, here is the challenge. Identify the one. Isip ka ng isa lang. Meron na po ba? O kung mamaya, assignment. Hanap ka ng isa, di ba? After you identify the one, leave the 99. Pag sinabi natin 99, identify mo yung comfort o yung willing ka na isakripisyo mo para maabot yung 99 na yon, di ba? Pwedeng mag-sacrifice ka to reach them. Yung free time mo o yung oras ng merienda mo, sama mo na siya sa merienda, tapos sharean mo rin ang salita ng Diyos, di ba? And pangatlo, initiate the search. Ikaw ang mag-reach out. Ikaw ang magsimula, di ba? I-text mo, di ba? I-chat mo, sharean mo ng mga Bible verse, di ba? Send mo sa messenger niya yung mga Bible verse, di ba? Katukin mo yung pintong nakasarado kapag nakita ka, malayo pa lang sumasara. Di ba? Tandaan natin, the sheep didn't find the shepherd. Hindi po nahanap ng tupa ang pastol, but the shepherd sought the sheep. Hinanap po ng pastol ang tupa. Yan. Kaya mga kapatid, ulitin ko yung challenge, identify the one. Isipin natin kung sino yung isa na gusto nating dalhin sa bahay-simbahang ito. Number 2, leave the 99. Diba? Magsakripisyo tayo. Isipin natin kung ano ba yung comfort na i-give up natin para maabot. And initiate the search. Ikaw ang magsimula na lumapit. Amen? Amen. Until such time na yung isang nawawalang tupa, makita ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Amen? At lumago sa kanyang gawain, yung isang tupa na nadala mo, magdadala na rin ng isang tupa. At yung mga tupa na nadala, magdadala pa ulit ng tupa. Hanggang sa lahat ng nawawalang tupa, makabalik na sa piling ng ating Ama. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Yeah. So, again, ang challenge, di ba? Identify the one, leave the 99, and initiate the search. Yun po yung challenge ko sa inyo. Pero ano ang ating Macarius Challenge sa ating napag-aralan? Live in love and reach one soul for Jesus. Isa lang, hindi naman kailangan isang buong pamilya agad, isang buong section, isang department, di ba? Malay natin yung isa na madadala natin. Yung pala ang tutulong sa atin para madala ang buong pamilya, buong angkan, buong department, buong classmates natin sa piling ng ating Diyos Ama. Hallelujah. So let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin na pag-aralan ngayon, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa iyong mga paalala na amin napakinggan ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Sa pagmamahal na hindi nawawala, na patuloy naming nararanasan sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus para kami ay maligtas, Panginoon. At lang sa ganon, kung tanggapin namin si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, maranasan namin ang tunay na pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoon. Pagmamahal na hindi tumatabang, pagmamahal na hindi nawawala,
pagmamahal na hindi nauubos, pagmamahal na hindi napapagod kahit na ano pa ang mangyari. And Lord God, we pray, Panginoon, na sa buhay namin, Panginoon, makita ng mga taong nakapaligid sa amin ang pagmamahal mo na ito kung paanong kami na dating nawawalang tupa ay pinagpala mo na ngayon ay kaya nang magdala ng aming mga tupa sa bahay-sambahan, Panginoon. Lord God, thank you for the love that is the greatest commandment, the love that is greatest of all. Thank you for the love which contains all the fruit, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy niyo po kaming inaabot kahit kami marumi, Panginoon, kahit kami makasalanan. Patuloy niyo po kaming inaabot, niyayaka papunta sa iyong piling, Panginoon. Lord God, we pray, Panginoon, na sa buhay ng bawat isa, Panginoon, hindi mawala ang love na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat dahil may mga pagkakataon na kami nawawala, nahihirapan, sumusuko sa mga hamon ng buhay. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil kahit kailan hindi mo kami iniwan, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Yakap mo pa kami palagi sa anumang aming pagdaanan, Panginoon. Lord God, sorry kung mas nakikita namin yung mga hardships namin. Na-overwhelm kami sa mga problema, sa mga pinagdadaanan namin, that we fail to see your goodness, your love sa aming mga buhay. Lord God, sa mga panahong kami walang-wala, hirap na hirap at hindi makita kung nasaan ka, we pray, Panginoon, na maranasan namin ang iyong tunay na pagmamahal. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na dahil kasama ka namin, lahat ng bagay na aming pagdaanan, lahat na ito ay pagtatagumpayan dahil kasama namin ang pagmamahal mo sa bawat laban namin sa buhay, Panginoon. And Lord God, thank you for your reckless love, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil iniwan mo ang 99 para iligtas kami, ang isang tupa na lumayo sa iyo, Panginoon. Lord God, we don't deserve it, Panginoon. Hindi namin ma-earn, pero still, you give yourself away para sa amin, para matubos ang aming kasalanan at makasama ka namin sa langit ng habang buhay, Panginoon. Lord God, as we celebrate the month of love, Panginoon, we pray that we celebrate you, O God. For God is love. Araw-araw, hindi lang every month of February, iparamdam namin sa bawat isa, sa amang mga kapatid, kung ano ba ang tunay na pagmamahal dahil hindi lang naman tuwing February naranasan na yung pagmamahal. Ito ay araw-araw, oras-oras, minuto, segundo. Your love is with us every second, every hour, and every step of our way, Panginoon. Lord God, we pray, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na dito, Panginoon, na nag-identify na ng isang tupa na dadalhin nila para sa iyong gawain, Panginoon. We claim, Panginoon, na ang tupang ito ay madadala nila dito sa bahay-sambahang ito. Tatanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pananahanan ng iyong banal na Espiritu. Makikitaan ng bunga ng iyong banal na Espiritu. At in turn, makakapag-imbita, makakapaghanap din ng isa pang tupa na dadalhin sa iyong piling. Maraming salamat po, Panginoon. Baon po namin lahat ng mga salita mo na amin na pag-aralan ngayon. Baon po namin ang assurance, ang kasiguraduhan na anuman mangyari, hindi mawawala ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin binabalik ang pinakamatas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen and Amen. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Live in love and reach one soul for Jesus. Isa ba po yung malakas? Live in love and reach one soul for Jesus. Isa lang. Dala tayo ng isang kaluluwa para kay Kristo. To God be the glory. Stay super blessed in Christ. We are Macarius. To God be the glory. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!